Hello mga kababayan, ito talagang si Banat Bay, isang fake news talaga no kasi sinabi niya dito, tawag dito na natalo daw si Attorney Libayan sa kaso ni Tulfo. Alam na alam naman yan, hindi lang namin mainstream media kasi hindi alam siguro ng mainstream media na sandamakmak yung kinaso ni Raffy Tulfo kay Attorney Libayan at mga 40 plus no, pero yung mga nauna 32-0 na, pero dito harap-harapan talagang fake news no, fake news talaga kasi harap-harapan niyang nanatalo daw si Attorney Libayan. Panoorin natin yung pagtatanong ni Undersecretary Claire Castro ng mga tanong. Kumbaga sa mga beauty pageant, ito yung question and answer. Patungkol to mga kababayan no sa pagba-vlog niya na sinabihan niya yung isang abogado na no case. Siguro isa sa mga sinabihan niya si Attorney Claire at saka si Attorney Libayan. Portion. Yan nga po sila, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Martin Andanar at Professor Dennis Coronacion. May 1 minuto para sumagot ang ating mga panauhin. Pwedeng mag-react pero sa loob lang ng 30 seconds pagkatapos ng sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag nyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi nyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi Attorney Libayan, dapat panoorin mo to. Attorney Libayan, talagang napaka-fake news itong si Banat Bay. Fake news talaga. Ilabas mo, no, Banat Bay, na natalo nga si Attorney Libayan. Talo na siya sa kaso niya kay Tulfo. Kasi ang alam namin, 32-0 at meron pang ongoing na kaso. Plus pa daw yan. To be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito'y disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Nag-iba na yung ibig sabihin ng no case. Ganon pala yun? Mga ka-Claire, mga kabatas, no? Ayun pala yung ibig sabihin ng no case. No, sa Tagalog is wala. Case, kaso, 'di ba? Walang kaso, wala kaso. Ngayon, ang ibig ko lang sabihin ng no case is walang issue. Oh my goodness. Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad na sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news.
Iba kasi, Mr. Abanat, by yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. Correct. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi. At saka maraming naniniwala sa kanya na yung abogado na ngayon, wala ngang kaso, walang hinahawakang kaso. Ganon. Di ba? Naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pa nga siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, Oh, maglabas ka ng ebidensya mo na natalo nga si Atty. Libayan sa kaso niya kay Raffy Tulfo. Kasi ang alam namin 32-0. So maglabas ka ng ebidensya kasi fake news ka talaga. Andiyan ka na sa mainstream media, no, na napapanood ka ng karamihan diyan, no, worldwide, na yan, malawak na yung nasasakupan ng na yan, ng broadcasting na yan. Pero grabe, fake news ka, dinala mo pa talaga diyan. Okay na lang sana doon sa mo, sa channel mo, pero diyan pa talaga. Pero maraming salamat ha, kasi sa TV5 mo mismo, no, minention na kinasuhan ni Raffy Tulfo si Atty. Libayan. meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. So, Atty. Libayan, please, pakisagot ito. Sabihin mong fake news itong tao na to kasi ang alam namin 32-0 at may mga ongoing pang ang kaso. Fake news talaga to. Okay, ang susunod na naman na magtatanong ay si So, ayan mga kababayan, no, panoorin natin kung ano yung sagot dito ni Atty. Libayan kasi grabe tong tao na to, harap-harapan, nagfi-fake news. Paano mo alam na natalo? Kasali ka ba sa kaso? Ang alam lang namin, no, Raffy Tulfo versus Atty. Libayan. Paano mong alam na natalo siya? Yun lang fake news. 'Di ba? So ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa banat bay na to na hanggang sa mainstream media dinala yung pagka-fake news? Comment nyo po kung ano masasabi nyo dito sa pagka-fake newsan ni Banat Bay. Grabe, sobra-sobra na alam nyo daw na natalo na si attorney at wala, no case. Ang ibig sabihin, walang issue. Wow, ang galing. Nagbago na palang ibig sabihin nun. So ayan, maraming salamat. Comment nyo po kung ano po yung masasabi nyo dito sa sinabing ito ni Banat Bay. Banat Bay, ikaw ay isang fake news.